Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto ko munang kayong batiin ng buong puso. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan sa oras na ito. Habang pinapakinggan o binabasa ninyo ang kwentong ito, i-comment ninyo naman kung taga-saan kayo at anong oras na sa lugar ninyo ngayon. Nakakatuwang isipin na kahit magkakalayo tayo, pinagdurugtong tayo ng iisang kwento, iisang damdamin, at iisang pag-asang baka sa bawat naririnig nating istorya, may bahagi roon na parang sumasalamin din sa buhay natin. Sa bayan ng San Esteban, isang tahimik ngunit masiglang baybaying lugar na laging may amoy ng alat, patuyong isda at bagong hila mula sa dagat, doon isinilang at lumaki si Inigo Salcedo. Hindi siya katulad ng ibang binatang kaedad niya na maagang nahumaling sa bisyo, sugal o yabang. Si Inigo ay lumaking seryoso, tahimik at halos laging nakatingin sa malayo, na parabang may hinahabol siyang pangarap na siya lang ang nakakakita. Anak siya ng mangingisdang si Tasio Salcedo at ng masipag na tinderang si Luwalhati, isang babaeng halos sumuong na sa lahat ng uri ng pagod para lang mairaos ang pamilya araw-araw. Mula pagkabata, mulat na si Inigo sa katotohanang hindi patas ang buhay. Kapag madaling araw at tulog pa ang halos buong baryo, gising na si Tasio para ihanda ang bangka. Kapag tirik na ang araw at nagsisimula ng magreklamo ang mga tao sa init, si Luwalhati naman ay nakaupo na sa palengke. Nakabilad ang mukha, nagtitinda ng daing, pusit at dilis. At kapag gabi na, kung kailan dapat nagpapahinga na ang katawan, si Inigo ay nakaupo pa rin sa lumang mesa nilang kahoy, pinag-aaralan ng mga sirang piyesa ng makina ng bangka na parang mga laruan ng kapalaran na kailangan niyang intindihin para balang araw ay hindi na sila manatiling naghihigahos. "Anak," sagi minsan ni Luwalhati habang naghahain ng sinangag at tuyong galunggong, "huwag mong pilitin ang sarili mo sa dami lang iniisip mo. Bata ka pa." Ngumiti lang si Inigo. "Inay, kailan pa naging bata ang anak ng mahirap?" Napahinto si Luwalhati sa pag-abot ng baso. Hindi dahil nasaktan siya sa sinabi ng anak, kundi dahil alam niyang totoo. Ang batang tulad ni Inigo ay walang pribilehyong maging musmos ng matagal. Sa murang edad, natutunan na niyang hindi lahat ng pangarap ay malayang pinangarap. Ang iba, kailangan mo ng bayaran ng pawis, puyat at tahimik na pagtitiis. Sa gilid ng bahay nilang kahoy, na tinatangay ng maalat na hangin, may maliit na sulok si Inigo kung saan nakasabit ang mga lumang diagram ng makina. Listahan ng presyo ng yelo, delivery schedule ng sariwang huli, at ilang pahina ng mga ideyang siya mismo ang sumusulat sa lumang notebook. Hindi alam ng marami pero bukod sa pagtulong sa ama sa dagat, may sarili ng maliit na diskarte si Inigo. Siya ang nag-iipon ng mga order mula sa ilang karinderya, maliit na hotel at pamilihan sa katabing bayan. Siya ang nagkakarga, nagde-deliver at nakikipagtawaran para mas tumaas ng kaunti ang kita ng mga kapwa mangingisda. "Bakit mo ginagawa yan?" tanong minsan ng kaibigan niyang si Jipoy Ubas habang nagbubuhat sila ng cooler na puno ng isda. "Hindi ka naman obligado." Pinunasan ni Inigo ang pawis sa noo niya. "Kasi sawa na akong lagi tayong lugi. Kung puro huli lang ang aasahan natin, laging iba ang kikita. Dapat matuto rin tayong magbenta ng tama." Tumawa si Japoy. "Parang negosyante ka magsalita, hindi mangingisda." Bahagyang tumingin si Inigo sa dagat. "Pwedeng pareho." Ang baryo nila ay punong-puno ng mga taong may kanya-kanyang kwento. Nariyan si Nanay Viring na palaging nauunang bumili ng maliliit na isda para iprito at ibenta sa eskwelahan. Nariyan din si Mang Elmo na halos hindi na makaunat ng likod pero pilit pa ring naglalambat dahil may apo siyang pinapaaral. Nariyan din si Mauro Belen, isang dating mekaniko na napadpad sa San Esteban matapos iwan ng asawa. At ngayon ay sa mga makina ng bangka na lang ibinubuhos ang galing at galit niya sa buhay.
Kay Mauro dalas natututong magkutingting si Inigo. Huwag mong basta tinitignan ng makina sa ibabaw. Sabi minsan na pareho silang nakasubsob sa sira nilang diesel engine. Kapag gusto mong ayusin ang isang bagay, alamin mo kung saan nagsimula ang sira. Parang tao rin, sagot ni Inigo. Napatingin sa kanya si Mauro at napangisi. Oh, kaya nga karamihan sa tao hindi naayos kasi sa ibabaw lang tumitingin. Ang mga ganitong usapan ang humubog kay Inigo. Habang ang iba ay nakikipag-inuman sa gilid ng kalsada, siya ay nakikinig sa mga matatandang mangingisda, nag-aaral ng daloy ng kita at nangangarap ng bagay na sa tingin ng karamihan ay sobrang layo sa isang binatang amoy araw at alat ng dagat. Ngunit sa kabila ng pagsisikap niyang tahimik na bumangon, hindi maiiwasan ng pangungutya. Sa bayan nila, may mga taong hindi masaya kapag may isang mahirap na gustong umangat. Isa na rito si Ciro Mantanes, anak ng dating konsehal na laging nakataas ang kilay tuwing nakikita si Inigo. "Hoy, Inigo!" Sigaw nito minsang nadaanan siya sa pantalan. "Narinig ko gusto mo raw magtayo ng marine supply? Aba, ang taas ng lipad mo ha. Baka bangka nyo nga hindi pa bayad." Nagkatawanan ng mga kasama nito. Hindi sumagot si Inigo. Tahimik lang siyang nagbuhat ng kahon ng yelo. Pero si Tasio, na naroon noon, ay hindi nakatiis. "Anak ka rin ng tao, Ciro. Matutong mahiya." Lumapit si Ciro. Mayabang ang tindig. "Nagsasabi lang ako ng totoo, Mang Tasio. Hindi lahat ng tao pwedeng mangarap ng lagpas sa kaya nila." Doon tuluyang humarap si Inigo. "Mas nakakahiya," malamig niyang sabi. "Yung may kaya na nga, wala pa ring kwenta." Napasinghap ang ilang nakarinig. Saglit na natigilan si Ciro, saka humakbang palapit. "Anong sabi mo?" "Ang sabi ko," ulit ni Inigo habang diretso ang tingin, "hindi mo hawak ang hangganan ng ibang tao." Kung may isang bagay na ikinagugulat ng marami kay Inigo, yun ay ang kakaibang timpla ng kanyang katahimikan at tibay. Hindi siya palaaway, pero kapag pinilit mo siyang yurakan, hindi rin siya basta yuyuko. Sa loob ng bahay nila, isa pang dahilan ng kanyang pagpupursigi ay ang nakababatang kapatid niyang si Yara Salcedo. Matalino si Yara at pangarap nitong maging marine biologist balang araw. Ngunit alam nilang pareho na ang pangarap na iyon ay tila napakalayo para sa pamilyang halos walang maipon. Habang gumagawa ng assignment si Yara isang gabi, naupo si Inigo sa tapat niya. "Anong pinag-aaralan mo?" tanong niya. "Coral Reef Ecosystems," sagot ni Yara ng may ningning ang mata. "Kuya, alam mo ba na kapag nasira ang bahura, apektado pati kabuhayan ng mga mangingisda?" Ngumiti si Inigo. "Kaya pala mas konti na ang huli minsan." "Oo, kaya gusto kong pag-aralan yan. Gusto kong makatulong dito sa atin." Tinitigan siya ni Inigo ng ilang segundo. Saka marahan niyang sinabi, "Makakapag-aral ka. Huwag kang titigil mangarap." "Paano?" mahina nitong tanong. Bagyang natawa si Inigo, pero may lungkot ang mga mata. "Ako ang bahala." Hindi niya alam kung paano, hindi pa niya alam kailan, pero sa isip niya, iyon ang mga pangakong bawal mabali. Ilang linggo pa ang lumipas, mas naging abala si Inigo sa pagdi-deliver ng huli sa iba't ibang establishmento sa Karatigbayan. Isa sa mga bagong dinadalan nila ay isang kilalang resort sa may dulo ng baybayin, ang Isla Esmeralda Cove. Hindi pa siya gaanong nakakapasok doon noon. Kadalasan ay sa service gate lang ang bagsak ng kanilang delivery, kung saan ang kusinero, utility staff o bodegero ang sumusulubong sa kanila. Pero tuwing mapapadaan ang bangka niya sa tapat ng resort, hindi niya may iwasang mapatingin. Hindi dahil naiinggit siya sa gara at ganda nito, kundi dahil napapansin niyang tila dalawang magkaibang mundo ang magkatabi sa iisang dalampasigan. Sa isang banda, ang mga kubong inuuga ng hangin at gutom. Sa kabila, ang mga ilaw, musika at bakasyon na kayang bayaran ng iilan. "Bakit ka laging nakatingin ron?" tanong ni Mauro minsang magkasama sila sa pier. "Tinitingnan ko lang," sagot ni Inigo. "Ang alin?" "Kung gaano kalaki ang diferensya." Humihit si Mauro sa kape niya. "Ganyan talaga ang buhay." Umiling si Inigo. "Hindi, ganyan ang sistema. Magkaiba yon." Isa ito sa mga dahilan kung bakit unti-unti siyang bumubuo ng mas malalaking plano. Hindi pa man lubos na alam ng kanyang pamilya,
nagsimula na siyang makipag-ugnayan sa ilang supplier ng marine equipment sa ibang probinsya. May mga gabing sa lumang cellphone lang niya binubuo ang mga mensahe. May mga araw na pagkatapos mangisda ay sasakay siya ng bus para makipagkita sa mga negosyanteng handang makinig sa kanya dahil humahanga sa kanyang tiyaga at kaalaman sa aktual na kalakaran sa baybayin. Hindi siya mayaman. Hindi pa. Pero hindi rin siya simpleng binata lang na umaasa sa biyaya ng dagat. Isa siyang taong dahan-dahang humahakbang palabas sa mundong matagal nang nagkakandado sa kanila. At sa mga sandaling tahimik ang gabi, kapag nakahiga siya sa papag at naririnig ang alon sa di kalayuan, lagi niyang naihisip ang iisang bagay. Balang araw, hindi lang siya magiging tagapaghatid ng yaman ng dagat, siya mismo ang magiging may hawak ng direksyon nito. Subalit bago dumating ang araw na iyon, kailangan muna niyang harapin ang mas maraming pagsubok. Kailangan muna niyang masaksihan kung gaano kabigat ang tingin ng lipunan sa isang taong mukhang pangkaraniwan lang. Kailangan muna niyang maranasan ang lalim ng pagmamaliit bago makita ng lahat kung sino talaga siya. At sa kabilang panig ng San Esteban, sa loob ng marangyang Isla Esmeralda Cove, may mga taong hindi pa niya lubos na nakikilala, mga taong malaki ang magiging papel sa kanyang kapalaran. May isang dalagang hindi pa niya gaanong nakakaharap, mulit ilang ulit na niyang nasilayan mula sa malayo. Isang babaeng may kakaibang tindig at mga matang tila hindi lubos na bagay sa malamig na karangyaan ng resort. Hindi pa alam ni Inigo, pero papalapit na ang pagkakataong magtatagpo ang kanilang mga mundo. At sa pagtatagpong iyon, unti-unting gagalaw ang kwento patungo sa buhay na hindi na lamang iikot sa hirap, kundi sa dangal, pag-ibig, paghamak at pagbabangon na kayang yanigin sa lahat ng humusga sa kanya. Bago tayo mag-umpisa sa ating pagpapatuloy, gusto ko munang kayong kumustahin. Habang lumalalim ang kwento natin ngayong gabi o araw, sana ay samahan ninyo ako hanggang dulo. At gaya ng lagi, i-comment ninyo naman kung taga saan kayo at anong oras na sa lugar ninyo habang binabasa o pinapangkinggan ninyo ang istoryang ito. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay na nadadala ng iisang kwento. Kwento ng pangarap, paghamak at pagbabangon. Hindi agad nawala sa isip ni Inigo ang huling sulyap niya sa Isla Esmeralda Cove noong nakaraang mga linggo. Hindi iyon dahil sa ganda ng resort, ni dahil sa mga mamahaling ilaw na sumasalamin sa tubig tuwing gabi. Ang tumatak sa kanya ay ang kakaibang pakiramdam na parang may itinatagong kwento ang lugar na iyon. Isang mundong marangya sa labas, mulit posibleng maraming lamat sa loob. At sa mga sumunod na araw, tila kusa siyang inilalapit ng kapalaran doon. Dumami ang orders para sa kanilang sariwang huli. Hindi lang karinderya at palengke ang kumukuha sa kanila, kundi pati ilang kusina ng resort at beach villas sa paligid. Dahil dito, mas naging abala si Inigo sa pag-aasikaso ng delivery schedules, presyo at pakikipag-usap sa mga supplier ng yelo at storage crates. Minsan ay siya ang nasa dagat bago sumikat ang araw, tapos siya pa rin ang huling gising sa gabi dahil inaayos niya ang talaan ng kita at gastusin sa lumang kwaderno niya. "Anak, baka mapano ka sa ginagawa mo," sabi ni Luwalhati isang gabi habang minamasahe ang balikat niya. Isda sa umaga, biyahe sa tanghali, papel sa gabi. Hindi ka bakal. Ngumiti si Inigo kahit halatang pagod. "Hindi naman pwedeng maghintay lang tayo, inay." Napabuntong hininga si Luwalhati. "Hindi ko sinasabing huminto ka. Ang gusto ko lang, wag mong kalimutan na may katawan kang napapagod at pusong nasasaktan." Nag-angat ng tingin si Inigo. Mas nakakapagod ang manatiling maliit sa paningin ng iba habang may kaya ka namang gawin. Narinig iyon ni Tasyo nooy nag-aayos ng lumang lambit sa may pintuan. "Anak, nang hindi tumitingin, huwag mong gawing gasolina ang galit. Masusunog ka." Saglit na natahimik si Inigo. Pagkatapos ay marahan siyang tumango. "Hindi po galit, tatay. Alaala lang,
para hindi ako bumalik sa dati. Sa mga panahong iyon, si Yara naman ay lalong naging pursigido sa pag-aaral. Tuwing may ekstrang oras, nagpupunta siya sa dalampasigan upang mahulekta ng mga shell at maliliit na piraso ng korales na inanod ng dagat. Pinagmamasdan siya ni Inigo minsan mula sa bangka habang iniisip kung gaano kalawak ang mundong gusto niyang maibukas para sa kapatid. "Kuya," sabi ni Yara isang hapon habang sabay silang naglalakad pa uwi. "Kapag naging scientist ako, gusto kong pag-aralan bakit unti-unting nauubos ang mga isda sa baybayin natin." "Pag-aralan mo rin," sagot ni Inigo, "kung bakit ang mga taong nagpapakahirap ang siyang mas kaunti ang nakukuha." Napangiti si Yara. "Iba talaga ang utak mo. Huwag mong sabihin yan sa iba, baka singilin nila tayo." Nagkatawanan silang magkapatid, ngunit sa ilalim ng maikling tawanan na iyon ay may tahimik na pangako. Hindi habang buhay magiging ganito ang buhay nila. Lumipas pa ang ilang linggo. Isang umaga, habang inaayos ni Inigo ang mga cooler ng isda sa service shed malapit sa pantalan, dumating si Mauro Belen na may dalang balitang tila simpleng trabaho lang sa una, ngunit magiging mitya pala ng isang mabigat na araw. "Oh," sabi ni Mauro, "may pinabibigay si Celso Braganza." "Yung accountant sa resort?" tanong ni Inigo. Tumanggo si Mauro at iniabot ang isang brown envelope. "May kailangan daw ipaabot na revised delivery proposal. Ikaw na raw mismo ang magdala sa admin office ng Isla Esmeralda Cove bukas. Importante raw." Binuksan ni Inigo ang sobre at tiningnan ang laman. May ilang papeles, breakdown at draft para sa mas mahabang kontrata ng seafood delivery. "Nako, baka dyan ka na tuluyang maging supplier ng mga mayayaman." Hindi gumiti si Inigo. Supplier lang. Sinulyapan siya ni Mauro. Minsan ang maliit na pinto, yan ang daan sa malaking kwarto. Magdamag pinag-isipan ni Inigo ang mga dokumento. Inayos niya ang bawat pahina, nilagyan ng notes kung saan makakatipid ang resort at paano magiging mas consistent ang quality ng supply kung direktang sa grupo nila manggagaling ang delivery. Hindi niya ito ginawa para magpasikat. Gusto lamang niyang ipakita na kaya gilang lumaro ng maayos kahit wala silang mamahaling opisina o makikinis na sapatos. Kinabukasan, maaga siyang umalis. Suot niya ang pinakamaayos niyang kupasing polo na planchado ni luwalhati, maong na hindi kupas pero luma pa rin, at tsinelas na malinis naman ngunit halatang gamit na. Dala niya ang brown envelope at sa ulo ay bitbit niya ang helmet na ginagamit niya sa dimotor na bangka dahil iyon din ang sasakyan niyang ginamit sa pagtawid sa bahagi ng baybayin bago naglakad papasok sa access road ng resort. Habang papalapit siya sa Isla Esmeralda Cove, mas lalong luminaw sa kanya ang layo ng dalawang mundong pinagdurugtong lamang ng iisang dagat. Sa isang tabi, naroon ang mangumanging isdang nag-aayos ng lambat. Sa kabila, naroon ang mga van na nagbababa ng bisita na may dalang mamahaling maleta. Ang iisang araw ay tumatama sa parehong balat, ngunit magkaibang-ibang pagtingin ng mundo sa mga taong nasa ilalim nito. Pagdating niya sa main gate, sinalubong siya ng gwardyang si Ramil Borta. "Boss, service gate ang delivery." Agad nitong sabi nang hindi man lang tinitignan ng hawak ni Inigo ang sobre. "Hindi po delivery ngayon. May sadya po ako sa admin office. Pinapunta ako ni Mr. Celso Braganza." Tumaas ang kilay ni Ramil. "Ikaw?" "Opo." Pinagmasdan siya ng gwardya mula ulo hanggang paa. "May appointment ka?" "May ipapasa lang po akong dokumento. Mahalaga raw po." Hindi pa nakakasagot si Ramil nang may humintong golf cart sa tapat ng gate. Bumaba roon ang lalaking matangkad, makinis ang buhok at halatang sanay na sanay mag-utos. Si Basti Llorente iyon, ang resort manager. "Anong problema rito?" "Sir, gusto raw pumasok. May dokumento raw para kay Mr. Braganza." Tinignan ni Basti si Inigo na parang may nakaharang na basura sa dinaraanan niya. "Sino ka ba?" "Inigo Salcedo po, supplier contact mula sa San Esteban Fisheries Group." "Supplier contact?" Napatawa si Basti ng pakla. "Mukhang kakagaling mo lang sa lambatan." Tahimik lang si Inigo.
May sadya po ako. Hindi ito palengke. Matalas na sabi ni Basti. May tamang entrance para sa mga katulad mo. Sa mismong sandaling iyon, dumating din si Crisette Arnaiz mula sa lobby side. Nakasuot ito ng mamahaling bestida at may hawak na tablet. Nang makita si Inigo, bahagya siyang napangiwi. "Sino yan?" tanong niya. "Hindi ko nga alam, basta gusto pumasok sa main gate." Napatingin si Crisette sa suot ni Inigo, saka humalukip-kip. "Ay nako, mamaya may guests mo lang Manila. Huwag niyo nga papasukin yan dito. Baka isipin ng visitors kung sino-sino na lang ang pinapasok sa resort." Parang sinaksak ng malamig na bakal ang dibdib ni Inigo, pero pinili pa rin niyang magpigil. "May sadya ako kay Mr. Braganza," ulit niya. Mas malinaw ang boses. "Pwede niyo pong tawagan." "Alam mo," sabi ni Basti habang papalapit, "kahit pa may papeles ka, may proseso rito. Hindi pwedeng basta na lang susulpot sa harap. At isa pa, may itsura ka bang kausap ng management?" May ilang staff na nakarinig at napatingin. Maging ang 2 turistang bumababa mula sa van ay napahinto. Sa malayo, mula sa terrace ng reception wing, natanaw ni Serafina Vera ang maliit na kumpol ng tao sa gate. Hindi niya pa marinig ang usapan, ngulit may kaba na agad siyang naramdaman. Nakasama niya noon si Celso sa usapan tungkol sa bagong delivery proposal at may nabanggit itong binatang matalino mula sa baybayin na gustong kausapin ng accounting department. "Saglit lang," sabi niya sa assistant niyang si Nimya. "Titingnan ko lang sa gate." Ngulit bago pa siya makalapit, lalo nang uminit ang eksena. Isang mamahaling kotse ang dumating at mula rito ay bumaba si Lucas Santillan. Nakangisi agad nang makita ang sitwasyon. "Oho," sabi nito, "may audition ba rito para sa Island Fisherman Theme Night?" Nagkatawanan si Crisette. Mahigpit na napakuyom ang kamay ni Inigo pero nanatili siyang nakatayo. "May dala akong dokumento. Hindi ako nandito para makipag-away." Sumabad si Luca. "At hindi rin ito lugar ng mga gustong makisiksik. Baka mamaya pati bangka mo iparada mo sa infinity pool." Halos maramdaman ni Inigo ang init sa kanyang batok. Ang bawat salitang binibitiwan ng mga ito ay hindi lang para kutsain ang kanyang suot o amoy araw niyang balat. Para iyong paghusga sa buong mundong pinanggalingan niya, sa ama niyang nangingisda, sa inang nagtitinda, sa mga taong nagbabanat ng buto habang ang mga nasa harap niya ay sanay lamang tumapak sa malinis na sahig at mag-utos. Dumating si Serafina, medyo hinihingal. "Anong nangyayari rito?" tanong niya. Paglingon niya kay Inigo, may kung anong pamilyar sa mukha ng binata. Siya pala ang isa sa mga tumulong noon sa nasirang jet ski, yung tahimik na lalaking hindi naghanap ng kapalit kahit pasalamatan man lang. "Miss Serafina," sabi ni Basti. "Wala po. May kung sinong gustong pumasok sa main gate." Ibinaba ni Inigo ang tingin sa hawak niyang sobre. "May papeles po para kay Mr. Braganza." Nag-abot sana siya ng envelope, ngulit si Crisette ang humarang. "Ibigay mo na lang dito, kami na bahala." Bahagyang umurong ang kamay ni Inigo. "Pasensya na po, pero bilin niya ako mismo ang mag-abot." May kakaibang titig si Serafina habang pinagmamasdan ang sitwasyon. Bago pa siya makasalita muli, narinig ang matigas na yabag ng isa pang taong papalapit. Si Doña Almira Vera. Nakatayo itong parang reyna sa gitna ng daanan, malamig ang mukha at halatang hindi nasisiyahang may eksenang nangyayari sa mismong harap ng resort. "Ano ito?" malamig niyang tanong. Agad yumuko ng bahagya si Basti. "Donya, may aberya lang po." Napatingin si Doña Almira kay Inigo. Isang tingin pa lang ay halatang hinusgahan na niya ito. "Sino siya?" "Supplier contact daw po," sagot ni Luca na halatang natutuwa sa nangyayari. Sinulyapan ni Doña Almira ang suot ni Inigo, ang tsinelas, ang hawak na helmet at ang brown envelope sa kanyang kamay. "Sinasabi mo bang ito ang padadalan ng accounting para kausapin tayo?" "Ramil,
Bakit may mga taong ganyan sa main entrance? Donya, maingat na singit ni Serafina. Baka may appointment siya kay Mr. Braganza. Hindi siya pinatapos ng matanda. Serafina, may pamantayan ang resort na ito. Hindi lahat ng may dalang papel ay dapat pinapapasok. Ang mga taong tulad niya hanggang pantalan lang. Tumigil ang mundo ni Inigo sa isang iglap. Hindi na iyon basta pang iinsulto sa kanya bilang tao. Parang hinila at ibinagsak ng mga salitang iyon ang buong pagkatao ng kanyang pamilya at pinagmulan. Naroon na si Serafina, tila gustong magsalita. Naroon din ang ilang staff na hindi makatingin ng diretsyo dahil sa hiya. Ngulit sa harap ng lahat, ang binatang matagal nang nagtitimpi ay piniling hindi magwala. Marahan niyang ibinaba ang sobre. "Salamat po," sabi niya. Sobrang payapa ng tono na halos mas nakakatakot kaysa sigaw. "Malinaw na po." Tiningnan siya ni Serafina. "Sandali." Ngulit lumingon na si Inigo. Humakbang siya paalis sa gate na iyon, dala ang isang dignidad na hindi nila nakuha kahit gaana pa nila siya kutsain. Pag-uwi niya sa San Esteban ay halos dapit hapon na. Tahimik siyang dumaan sa gilid ng bahay. Nakita siya ni Yara ngunit hindi agad nagsalita. Nakita rin siya ni Luwalhati at agad nitong napansin ang bigat ng kanyang mga mata. "Anak," mahina nitong sabi, "anong nangyari?" Hindi agad sumagot si Inigo. Naupo lang siya sa lumang bangko sa labas, titig sa dagat. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Luwalhati mula sa silid at may dalang lumang bakal na kahon. Maingat niya itong inilapag sa tabi ng anak. "Ano po to?" tanong ni Inigo. "Mga bagay na matagal na naming hindi ipinapakita sa iyo. Kasi gusto ng tatay mo na lumaki kang may sariling lakas, hindi umaasa sa mga pangalang pwedeng ibato sa tao. Pero siguro, dumating na ang oras." Binuksan niya ang kahon. Nandoon ang mga papel, mga titulo, bank records, share certificates, at mga dokumentong may pangalang noon lang lubos na nakita ni Inigo sa kabuuan. Salcedo Marine Holdings. Napakunot ang noon niya. "Inay, ano to?" Mamumula ang mga matang naupo si Tasyo sa tabi nila. "Noong kabataan ko, may negosyanteng tumulong sa akin matapos ang isang bagyo. Tinuruan niya akong mag-ipon, mamuhunan at huwag ibenta ang lahat ng kaya kong palaguin. Unti-unti naming itinayo ang mga bahagi niyan. Tahimik lang, hindi para magyabang, para may araw na hindi na kayo yuyuko sa kahit sino." Hindi makapagsalita si Inigo. "Yung mga supplier na kinakausap mo, hindi aksidente yan. Matagal ka naming pinagmamasdan. Nakita naming handa ka na." Napahawakan si Inigo sa isang dokumento. Kasama roon ang notice ng finalized acquisition at isang bagong proyekto sa Coastal Luxury Development. "Bakit ngayon niyo lang sinabi?" Dahan-dahang sumagot si Tasyo. "Kasi ngayon ka lang lubos na nasaktan sa paraang hindi na dapat palampasin." Habaang katahimikang sumunod. Pagkatapos ay dahan-dahang itinaas ni Inigo ang ulo niya at sa unang pagkakataon mula nang siya'y humakbang palayo sa gate ng resort, nagbago ang anyo ng kanyang pananahimik. Hindi na iyon tahimik ng sugatan. Tahimik iyon ng isang taong nakakita na ng tamang oras. Kinabukasan, sa mismong araw na inaasahan ng Isla Esmeralda Cove ang pagdating ng mga investors at coastal partners, isang marangyang private yacht ang unti-unting dumaong sa harap ng resort. Kimikislap ang puting katawan nito sa ilalim ng araw at sa gilid ay malinaw ang pangalan, La Estrella del Mar. Sa deck nito ay nakatayo si Inigo Salcedo
Nakasuot ng malinis at maayos na puting polo, dark slacks at sapatos na hindi marangya pero halatang mamahalin. Kasama niya ang isang elegante ngunit matalimang titig na babae, si Mirel Sarmiento, COO ng kumpanya. Nasa likuran nila si Attorney Yisandro Quinto at si Captain Nereo Valdez. Sa pampang, sunod-sunod na napalingon ng staff ng resort. Sa veranda ng main building, naluki ang mga mata ni Crisette. Sa driveway, napatigil si Basti habang hawak ang clipboard. At sa mismong lobby entrance, dahan-dahang namutla si Doña Almira nang makita ang convoy ng mga sasakyang sumundo sa mga bisita mula sa yacht at marinig mula sa bibig ng isang foreign consultant ang mga salitang hindi niya inaasahang marinig kailanman. Prepare the boardroom. The principal investor of the Coastal Expansion Project has arrived. Mr. Inigo Salcedo is here. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, isang taus-pusong pagbati muna sa inyong lahat. Habang papasok tayo sa mas mabigat at mas malalim na yugto ng kwento, i-comment ninyo naman kung taga saan kayo at anong oras na sa lugar ninyo ngayon. Nakakatuwang isipin na sa bawat sulok ng bansa at maging sa ibang panig ng mundo, may mga taong sabay-sabay na dinadala ng isang istoryang puno ng sakit, dangal at pagbabago. Kaya samahan ninyo ako dahil mula sa puntong ito, hindi na lamang ito kwento ng isang lalaking pinahiya. Ito na ang simula ng mas malawak na laban. Nanginigig pa ang hangin sa Isla Esmeralda Cove mula sa biglaang pagdating ni Inigo Salcedo sakay ng kanyang private yacht. Ang mga taong ilang araw lamang ang nakalipas ay walang habas na tumingin sa kanya bilang isang hamak na binatang mukhang maningisla, na yun ay hindi malaman kung saan ibabaling ang mga mata. Ang main entrance ng resort na dati tila saradong pinto para sa kanya ay biglang naging daan ng mga taong nakasuot ng mamahaling suit, may dalang leather folders, tablets at opisyal na dokumento na malinaw na hindi biro ang pakay. Nakatayo si Inigo sa deck ng La Estrella del Mar na tila ibang tao kung titignan sa panlabas na anyo. Ngunit sa ilalim ng maayos na kasuotan at mahinahong muha, naroon pa rin ang parehong lalaking lumaki sa alat ng hangin at gaspang ng buhay sa San Esteban. Ang kaibahan lang, ngayon ay hindi na siya pumunta para magpaliwanag. Pumunta siya upang magpasya. Pagpasok nila sa lobby, halos manigas sa kinatatayuan si Basti Llorente. Pilit niyang inaayos ang kanyang tindig, ngunit halatang halata ang pawis na nagsisimula ng mamuo sa sentido niya. Sa isang sulok, si Crisette Arnaiz ay hindi makapagsalita habang palipat-lipat ang tingin sa sapatos ni Inigo, sa mga taong kasama nito at sa mga staff na ngayoy mabilis na nag-aayos ng paligid na para bang may hari o dayuhang dignitaryong dumating. Si Doña Almira Vera naman ay nanatiling tuwid ang tayo, ngunit ang malamig niyang nguva ay bahagyang nabiyak ng pagkabigla. Sanay siya ang kinatatakutan, siya ang iginagalang, siya ang pinakamataasang boses sa resort na iyon. Ngunit sa sandaling iyon, sa harap ng mga dokumentong hawak ni na Attorney Yisandro Quinto at Mirel Sarmiento, malinaw na may dumating na kapangyarihan na hindi niya kayang maliitin. Magandang umaga po. Mahinahong sabi ni Mirel habang iniaabot ang business card niya kay Doña Almira. I am Mirel Sarmiento, Chief Operating Officer of Salcedo Marine Holdings. Tahimik na kinuha iyon ng matanda. Si Inigo ay dahan-dahang humakbang palapit. Magandang umaga po, Doña. Hindi agad nakasagot si Doña Almira. Sa gilid, si Serafina Vera ay nakatayo lamang at pinagmamasdan ng lahat. Sa mga mata niya, hindi lang gulat ang naroon. May halo iyong hiya, pagkalito at isang uri ng paghanga na hindi niya lubos maipaliwanag. Sapagkat malinaw na ang lalaking pinagtulungan nilang hayagang maliitin si Gate ay hindi basta nagbalik para magmayabang. May bigat ang katahimikan nito. May kontrol, may sugat na hindi pinapakita, pero mararamdaman. Ihanda ang boardroom. Sabi ni Basti sa staff, pilit binabawi ang dating yabang pagpamagitan ng pag-uutos. Mabilis. Hindi na kailangan, sabad ni Attorney Yisandro sa mahinahong ngulit matigas na tinig.
Mas kailangan muna naming makita ang latest lease records, operations reports at environmental compliance documents ng resort. Napakurpak si Basti. Ano bo? Tumingin si Inigo sa kanya, diretso. Walang galit sa mukha, ngulit sapat para manghina ang tuhod ng sino mang may konsensya. Ang kasama sa proyekto ay Joint Coastal Expansion at Marina Development at bilang principal investor, obligasyon kong makita ang tunay na kalagayan ng lupa, operasyon at mga tao rito. Namilog ang mga mata ni Clisette. Hindi niya inaasahang ang binatang minsang ginawan niya ng biro sa harap ng gate ay magsasalita ngayon na parang siya ang may hawak sa kinabukasan ng resort. Mula roon ay nagsimula ang bagong yugto ng kwento at hindi na ito umikot sa tanong kung mayaman ba talaga si Inigo o hindi. Ang naging sentro ng lahat ay kung ano ang gagawin niya ngayong hawak na niya ang kapangyarihang matagal na ipinagkait sa mga taong tulad niya. Sa unang araw pa lang ng audit, sunod-sunod na ang bumungad na problema. Una nilang tinignan ang coastal lease boundaries. Sa tulong ng survey documents na hawak ni Captain Nereo at legal team, napansin agad nilang may pinalalawak na bahagi ang seawall ng resort na lumalampas na sa orihinal na permit. Hindi lang ito simpleng technical na paglabag. Dahil sa illegal na expansion, lumiit ang natural na access ng maliliit na bangka ng mga mangingisda sa isang dating daungan na ginagamit ng komunidad tuwing tag-ulan. Paanong nangyari ito? Tanong ni Inigo habang nakatayo sa viewing deck kasama si Mirel at ang municipal assessor na pinatawag nila. Umubo si Basti. Minor adjustment lang po yun noon para sa safety ng guests. Safety ng guests? Ulit ni Inigo. At yung access ng mga mangingisdang gumagamit ng bahaging yun sa loob ng maraming taon, hindi ba safety din yun? Hindi agad nakasagot si Basti. Ang sunod nilang sinyasat ay ang labor files. Doon pumasok ang pangalan ni Nimia Cordero, ang tahimik ngunit matalinong HR officer na matagal nang may kutob na may mga irregularidad sa resort, ngunit walang lakas ng loob na magsalita noon. Habang nag-aabot siya ng mga dokumento kay Mirel, halata ang kaba sa mga kamay niya. May problema po ba? Tanong ni Inigo mapagmasid. Nag-angat si Nimia ng tingin. Sir, marami pong contractual workers dito ang lampas na sa tamang oras. May ilan ding hindi nababayaran ng overtime ng buo. Tumaas ang kilay ni Mirel. Bakit hindi ito nasa regular report? Napayoko si Nimia. May mga pinapapirma pong revised summaries bago makarating sa head office. Sino ang nagpapapirma? Mahinang tanong ni Inigo. Hindi agad sumabat si Nimia. Sumulyap siya sa direksyon ni Basti. Sapat na iyon. Sa kusina naman, iba ang nataplasan nila mula sa head chef na si Pabling Ortega. Isa itong lalaking malaki ang pangangatawan, maingay kung magsalita, ngulit halatang sawa na sa maling sistema. Habang ipinapakita niya ang storage at supply chain logs, hindi niya napigilang lumabas ng sama ng loob. Sir Inigo, sabi ni Pabling habang nakataas ang manggas, hindi po lahat ng problema rito nakikita sa lobby. Minsan, kumpleto ang display sa harap, pero sa likod, kulang ang tao, kulang ang gamit, at kulang ang bayad. Tapos kapag may nagreklamo, sasabihing pwede namang palitan. Tahimik na nakinig si Inigo. Naalala niya ang ama niyang si Tasio. Naalala niya si Nanay Viring, si Mang Elmo, ang mga taong sanay lunukin ang pagod at pangmamaliit dahil wala silang laban sa papel at pirma ng mayayaman. Gaano katagal ito? Tanong niya. Matagal na, sir. Sagot ni Pabling. Ang kaibahan lang, ngayon may dumating na handang tumingin. Makalipas ang ilang araw, unti-unting lumalalim ang pakikipag-ugnayan nina Inigo at Serafina. Hindi iyon agad namuo bilang romansa. Sa katunayan, nagsimula iyon sa tensyon, katahimikan at mga usaping hirap simulan.
Madalas silang magkasabay sa inspection walk sa gilid ng dalampasigan, sa conference room o sa mga community meetings na ipinatawag ni Inigo upang pakinggan ang hinaing ng mga mangingisda. Isang hapon, habang papalibog ang araw at kapwa silang nakatayo sa may lumang pier na tanawang resort at ang bukas na dagat, si Serafina na rin ang unang nagsalita. "Pasensya ka na," mahinang sabi. Hindi agad tumingin si Inigo. "Para saan?" "Sa nangyari sa gate." Marhang umihip ang hangin. "Hindi ka ang nagsalita ng mga salitang yon," tugon niya. "Pero naroon ako at hindi ako naging sapat para mapigilan ang mga nangyari." Ngayon ay saka siya tumingin sa dalaga. Minsan, hindi naman sapat ang mabuting intensyon kung tahimik ka sa harap ng maling sistema. Nasaktan siya sa katotohanang iyon, ngunit hindi siya umangal sapagkat alam niyang tama si Inigo. "Hindi ako bulag." Sabi niya pagkaraan ng ilang sandali. "Pero siguro matagal akong naging sunod-sunuran. Lumaki ako rito. Sanay akong may mga bagay na hindi kinu-question. At ngayong kinu-question mo na." "Ngayon," sagot niya, "mas nakikita ko kung gaano karaming tawang natatapakan para manatiling maganda ang lugar na ito." Sa unang pagkakataon, bahagyang lumambot ang mukha ni Inigo. Hindi niya palubos mapagkakatiwalaan si Serafina, ngunit naramdaman niyang hindi ito gaya ni Basti, Crisette at Luca. May pagkataong lumalaban sa loob ng dalaga, kahit matagal iyong ikinulong ng karangyaang kinalakhan nito. Habang lumalalim ang mga pagbabagong ito sa resort, lalo namang nag-aalab ang galit ni Lucas Antillan. Hindi niya matanggap na ang binatang dati niyang pinagtatawanan ay siya ngayong kinakausap ng mga investors, pinapakinggan ng legal team at unti-unting nagkakaroon ng tiwala si Serafina. Sa kanyang isip, hindi lang negosyo ang nawawala sa kanya. Nawawala rin ang ilusyon niyang siya ang natural na dapat manaig sa mundong iyon. Isang gabi, habang nasa private bar lounge sila ni Basti, halos maubos ni Luca ang isang baso ng mamahaling alak sa isang lagok. "Hindi ako papayag na siya ang magmukhang bayani rito," madiing sabi niya. "Relax," bulong ni Basti, kahit siya man ay halatang balisa rin. "Hindi pa naman tapos ang lahat. Wala kang kwenta kung puro ka lang salita," singhal ni Luca. "Dapat bago pa siya tuluyang kumapit sa board at kay Serafina, maipukol na tayo laban sa kanya." Napatingin si Basti sa paligid bago bahagyang yumuko palapit. "May mga tao akong pwedeng kausapin, media bloggers. May ilang pwedeng sumulat na hindi naman totoong old money ang si Inigo, na bigla lang siyang yumaman, na may ginagamit siyang dummy funds." Napangisilo ka. "Mas maganda, sirain natin ang pangalan bago pa niya linisin ang sa atin." Habang sa kabilang panig ay umiikot ang sabuatan, sa buhay naman ng mga taga San Esteban ay nagsisimula ng makita ang bunga ng pag-angat ni Inigo. Hindi niya piniling ilubog ang sarili sa luho. Sa halip, ang una niyang inasikaso ay ang komunidad. Nagpatayo siya ng mas maayos na cold storage para hindi na madaling masira ang huli ni Mang Elmo, Jepoy Ubas at ng iba pang mangingista. Inutusan niya si Mirel na maglaan ng pondo para sa kooperatibang pamumunuan ni Nanay Viring at ilan pang kababaihan sa baybayin upang hindi na sila malugi sa bentahan. Padala niya si Yara sa isang Marine Science Enrichment Program sa Maynila para unti-unti nang may handa ang pangarap nito. Nang marinig ito ni Yara, halos hindi ito makapaniwala. "Kuya, totoo ba?" Nanginginig nitong tanong habang hawak ang scholarship papers. Gumiti si Inigo. "Sabi ko sa iyo, makakapag-aral ka." Napaiyak si Yara at yinakap siya ng mahigpit. Si Mauro Belen naman ay inalok niya ng posisyon bilang head engineer consultant sa bagong marina project. Nung una'y tumanggi pa si Mauro, tila hindi sanay na pinapahalagahan. "Ako?" tanong nito. "Baka mali ka nang napili." Umiling si Inigo. "Ikaw ang nagturo sa aking tumingin sa ugat ng sira. Kailangan kita sa trabahong to." Napatawa si Mauro, ngunit halatang nagpipigil ng damdamin. "Hayop ka, ngayon mo pa ko papaiyakin." Sa mga pagbabagong ito, mas lalong luminaw na hindi na bumalik ang kwento sa simpleng eksena ng pangiinsulto sa gate. Ang nangyari roon ay naging simula lamang. Ang mas mahalaga ngayon ay ang unti-unting paghuhubog ni Inigo ng isang mundong mas patas kaysa sa mundong humamak sa kanya.
Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang lihim pang dahan-dahang hinihintay na mabunyag. Isang hapon, sa lumang silidaklatan ng resort, kung saan inilalagay ang mga lumang papeles at archive records, may nakita si Inigo sa tulong ni Mr. Celso Braganza at ni Attorney Yasando. Mga lumang coastal maps, tax records, at isang dokumentong naglalaman ng pangalan ng kanyang amang si Tasio Salcedo sa isang kasunduang hindi natuloy maraming taon na ang nakalipas. Napakunot ang noo ni Inigo. Bakit nandito ang pangalan ng tatay ko? Tahimik si Celso ng ilang sandali bago nagsalita. May bagay kang dapat malaman. Dahan-dahan siyang umupo. Noong kabataan ng ama mo, Patuloy ni Celso, may bagyong muntik ng kumitil sa buhay ng nakababatang kapatid ni Doña Almira. Si Tasio ang nagligtas sa kanya sa dagat. Bilang pasasalamat, dapat sana'y bibigyan ng bahagi ang pamilya ninyo sa isang coastal property na kalaunan ay napunta sa expansion zone ng resort. Tumaas ang dibdib ni Inigo sa isang mabigat na paghinga. Anong nangyari? Napayuko si Celso. Hindi itinuloy. May mga puwersang umakto noon para maagaw ang karapatan ng mga Salcedo at pinili ng pamilya Vera na patahimikin ang usapan. Nanigas si Inigo. Hindi lamang pala ang sarili niyang dangalang tinapakan sa gate, pati ang nakaraan ng kanyang ama, pati ang utang na loob na dapat noon pa kinilala. Sa sandaling iyon, habang hawak niya ang lumang dokumento at tanawang dagat mula sa bintana ng silidaklatan, mas lalo niyang naunawaan ang bigat ng laban na kanyang pinasok. Hindi na lamang ito tungkol sa pagbawi ng respeto. Ito ay laban para sa katotohanan, para sa mga taong sinadya nilang paliitin, at para sa mga sugat na matagal nang ibinaon sa ilalim ng kinis ng mga pader ng Isla Esmeralda Cove. At habang sa ibaba ay patuloy ang marangyang galaw ng resort, sa itaas ng lumang silid na iyon ay tahimik na binuksan ng kapalaran ng panibagong sugat. Isang sugat na kapag tuluyang pumutok, kayang magpabagsak sa lahat ng matagal nang nagtayo ng trono sa ibabaw ng pandaraya. Bago tayo tuluyang sumabak sa mas mabigat na bahagi ng ating istorya, isang mainit na pagbati muna sa inyong lahat. Habang mas lalo pang umiigting ang laban ni Inigo, i-comment ninyo naman kung taga saan kayo at anong oras na sa lugar ninyo habang binabasa o pinapakinggan ninyo ito. Nakakatuwang isipin na sa dami ng pagsubok na pinagdaraanan ng mga tauhan sa kwentong ito, may mga nakikinig at nakikidama mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Kaya samahan niyo ako dahil mula sa bahaging ito, hindi na lamang patagong sugat ang mabubuksan, pati mga lihim, kasalanan at kapalaran ng mga taong nagmataas ay tuluyan ng masusubok. Mabigat ang katahimikan sa lumang silid-aklatan ng Isla Esmeralda Cove matapos marinig ni Inigo ang katotohanan mula kay Celso Braganza. Hindi niya agad maigalaw ang kamay na may hawak sa lumang dokumento. Ang papel na iyon, kupas na sa gilid at may bahid na ng katandaan, ay tila mas mabigat pa sa bakal. Nakalagay doon ang lumang kasunduan tungkol sa coastal property na dapat sana'y may bahagi ang pamilya Salcedo. Isang karapatang hindi lamang basta nawala, kundi sadyang inilihis at itinago. Tahimik si Attorney Yasandro Quinto sa tabi niya. Si Celso naman ay halatang matagal ng pasa ng konsensya. Bakit mo ngayon lang sinabi? Tanong ni Inigo, mahina ngulit may matinding bigat. Napayuko si Celso. Dahil duwag ako noon at habang tumatagal, lalo akong nahirapang magsalita. Akala ko malilibing na lang ang lahat sa mga papel na ito. Pero hindi nalibing, tugon ni Inigo. Tinabunan lang. Walang sumagot. Sa isip ni Inigo, nagsimulang magsanib ang lahat. Ang paghamak sa kanya sa gate, ang pangmamaliit sa mga mangingisda, ang iligal na seawall expansion, ang pambabaliwala sa karapatan ng komunidad, at ngayon ang lumang utang na loob na hindi lamang kinalimutan kundi tuluyang tinapakan.
Parang may malamig na kamay na unti-unting pumipisil sa puso niya. Hindi dahil sa gusto niyang maghigante, kundi dahil malinaw na ngayon sa kanya na ang lahat ng ito ay hindi aksidente. May sistema, may kasaysayan, at may mga taong matagal nang kumikita sa pananahimik ng mga pinahina nila. Paglabas niya sa silid-aklatan ay nadatnan niya si Serafina sa koridor. Para itong matagal nang naghihintay, ngunit hindi alam kung may karapatan ba siyang lumapit. Anong nangyari? Marahang tanong niya nang makita ang bigat sa mukha ni Inigo. Sandaling tinitigan siya ng binata. Hindi galit ang tingin niya. Mas masakit doon. Pagod, pagkadismaya, at isang uri ng sugat na hindi basta na ipapaliwanag. May nalaman ako tungkol sa pamilya ko at tungkol sa pamilya mo. Bahagyang natigilan si Serafina. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Inigo. Ang ama ko ang nagligtas noon sa kapatid ng tiyahin mo sa dagat. Bilang kapalit, dapat bibigyan ng bahagi ang pamilya namin sa isang coastal property na kalaunan ay napunta sa expansion zone ng resort. Namutla si Serafina. Hindi ko alam yan. Naniniwala ako, sagot ni Inigo. Pero hindi nabubura ng kawalan ng alam ang nangyari. Para siyang pinukpok ng katotohanan. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang audit, naramdaman ni Serafina na ang problema ay mas malalim kaysa sa underpaid staff, illegal expansion at mapagmataas na pamamalakad. May ugat ang lahat at ang ugat na iyon ay nakabaon mismo sa dugo ng pamilyang kumukpok at nagpalaki sa kanya. Anong gagawin mo? Tanong niya. Mabagal ang naging sagot ni Inigo. Ang tama. Ngunit bago pa man siya tuluyang makakilos laban sa lahat ng natutuklasan nila, isa pang suntok ang bumagsak sa panig niya. Kinabukasan, maaga pa lamang ay tinawagan na siya ni Mirel Sarmiento. Sir, seryoso nitong sabi mula sa kabilang linya. Kailangan niyo pong makita ito. Pagdating niya sa Temporary Operations Office ng Salcedo Marine Holdings malapit sa Marina Site, sinalubong siya agad ni Tobin Chua, ang IT consultant na tinawag ni Mirel ilang araw pa lamang ang nakakalipas para ayusin ang digital records at internal security. Sa malaking monitor ay nakabukas ang isang viral post mula sa 2 business blogs at 3 gossip pages. Ang headline, Principal Investor ng Isla Esmeralda, peking mayaman. Mga tanong sa biglaang paglitaw ni Inigo Salcedo. Kasunod nito ay mga maniniraang paratang na ang pondo raw ni Inigo ay mula sa dummy corporations na ginagamit lamang niya ang resort upang mapalapit kay Serafina at na ang kanyang imahe bilang self-made coastal businessman ay isang ginawa lang palabas upang pagtakpan ang kahina-hinalang negosyo. Tahimik na tinitigan iyon ni Inigo. Si Mirel ang unang nagsalita. Coordinated hit ito. May source ba? Tanong niya. Sumingit si Tobin. May pattern ng pag-upload at timing. Mukhang pinakawala ng articles mula sa magkakaugnay na accounts. Hindi pa buo ang ebidensya pero may 2 local PR handlers na konektado sa team ni Lucas Santillan at may isang payment trail na pwedeng tumuro sa operations budget ng resort. Napapikit si Inigo sandali. Bago pa man tayo makagalaw ng todo, sabi ni Mirel. Sinusubukan na nilang durugin ang kredibilidad mo. Hindi siya sumagot agad. Naalala niya ang sinabi ni Tasio noon. Huwag mong gawing gasolina ang galit. Ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang hindi sapat ang simpleng pagpipigil, kailangan ng matalinong laban. Maglabas tayo ng statement. Hindi mahaba, hindi depensibo. Ilabas ang verified corporate structure, audited ownership at timeline ng acquisitions. Tapos, tuloy ang audit. Huwag hihinto. Tumanggo si Mirel. Yes, sir. Ngunit hindi lamang reputasyon ni Inigo ang puntirya ng mga kontrabida. Nang gabing iyon, dumating si Captain Nerio sa bahay ng mga Salcedo sa San Esteban habang kausap ni Inigo si Tasio at Lualhaki. Sir, halos pasigaw nitong tawag bago patuluyang makalapit. May problema sa isa sa delivery vessels. Agad tumayo si Inigo. Anong nangyari? Yung Santa Leonora, yung isa sa ginagamit nating refrigerated delivery boats na wala ng kontrol sa may mababaw na bahagi sa silangang daunan. Buti na agapan ng crew, pero may nakita kaming sinadyang pinutol ang isang critical hose sa engine assembly. Nanigas si Mauro Belen na naroon din noon at nakikipag-usap kay Tasio tungkol sa marine equipment. Hindi yan aksidente,
Madiing sabi ni Mauro. Kapag critical hose ang pinutol, gusto nilang pumalya sa kaligitnaan ng biyahe. Nagdilim ang mukha ni Inigo. May nasaktan ba? Wala naman sir, pero kung mas malayo pa nangyari iyon, baka lumubog ang bangka. Lumapit si Luwalhati at napahawakan sa braso ng anak. Anak, tinignan siya ni Inigo at pinakalma sa isang tingin. Ngulit sa loob niya ay nagngangalit na ang katotohanan. Hindi na lamang pangalan niya ang pinupuntirya ng mga kalaban, pati buhay ng mga tauhan niya ay handa nilang ilagay sa panganib. Kinabukasan, nagpatawag siya ng closed-door meeting kasama sina Mirel, Attorney Isandro, Captain Nerio, Mauro Belen at Tobin. Nandun din si Serafina na kusa nang dumating matapos marinig ang nangyari sa bangka. Nagkakagulo na, sabi ni Serafina. Naririnig ko ang mga usapan sa resort. May mga staff na natatakot, may mga ayaw nang magsalita. Dapat lang silang matakot, malamig na tugon ni Inigo. Dahil may mga taong lumalagpas na sa linya. Tahimik ang lahat. Maya-maya ay si Attorney Isandro ang nagsalita. Mayroon na tayong sapat na basehan para sa civil at criminal actions, pero kailangan pa natin ng mas solidong chain of evidence, hindi pwedeng puro hinala. Makukuha natin yun, sabi ni Tobin. Nag-uumpisa na akong mag-pool ng security logs mula sa marina, operations room at service corridors ng resort. May na-trace na akong deleted access na galing sa internal credentials. Napatitig si Serafina. Internal? Tumanggo si Tobin. Oo, at may 2 pangalan ng lumalabas sa access routing. Hindi agad nito sinabi, ngunit malinaw na sa tinginan ng mga nasa silid kung sino ang tinutumbok. Lalong tumindi ang banggaan ng mga sumunod na araw. Sa panig ng resort, sinimulan ni Doña Almira ang pagtatangkang pigilan ang paglawak ng audit. Hindi na siya kasing ingay ni Luca o Basti, ngulit mas mapanganib ang kilos niya dahil sanay siya sa tahimik na pagmamanyobra. Sinubukan niyang kausapin si Serafina ng sarilinan sa kanyang pribadong suite. Pagpasok pa lang ng dalaga, malamig na ang tingin ng matanda. Sumusobra ka na, wika ni Doña Almira. Kanino ka ba talaga kakampi? Sa tama, tuwid na sagot ni Serafina. Napangiti ang matanda, ngumit wala iyong init. Madaling sabihin ng tama kapag hindi mo kailangang magbayad ng kapalit. Marami nang nagbabayad ng kapalit sa katahimikan ninyo. Mga staff, mga mangingisda, at maging ang pamilya ni Inigo. Tumigas ang panga ni Doña Almira. Huwag mong banggitin ang lalaking iyon na parang siya ang tagapagligtas. Alam mo ba kung ano ang nakataya rito? Kapag bumagsak ang resort, babagsak ang pangalan natin. At kung babagsak ang pangalan natin, wala kang magiging puwang sa mundong ito. Humakbang palapit si Serafina, nanginginig mungit matagas ang boses. Kung ang kapalit ng puwang na sinasabi ninyo ay manahimik habang may inaapi, ayoko na ng puwang na yan. Sa unang pagkakataon, walang naisagot si Doña Almira. Samantala, si Luca ay lalong naging desperado. Sa isang lihim na pagkikita nila ni Basti sa old storage wing ng resort, lumabas ang tunay na anyo ng kanilang takot. Wala ka ng silbi kung hindi mo siya mapipigilan, bulhong sigaw ni Luca. Pati si Serafina kumakawala na. Ginagawa ko na ang lahat, balik ni Basti. Sinira na natin siya, ginulo na natin ang logistics niya. Ano pa ang gusto mo? Gusto ko, sabi ni Luca, titig na titig sa kanya, na mawala sa kanya ang kontrol. Kapag may sablay sa operasyon habang siya ang investor, sa kanya ang bagsak. At doon isinilang ang pinakadelikadong plano nila. 2 araw matapos ang usapang iyon, isang lumang service boat ng resort ang inatasang maghatid ng supplies at ilang staff sa kabilang cove para sa private dinner setup. Karaniwang lamang sana itong biyahe, ngulit dahil minadali ang departure at hindi maayos ang maintenance logs, walang napansin na may seryosong diferensya pala ang engine housing at hull seal. Bandang hapon, biglang lumakas ang hangin. Nasa inspection meeting noon si Inigo kasama sina Mirel, Captain Nerio at 2 municipal officers nang may nagtakbuhang staff sa boardwalk. Sir, yung service boat po, nawalan ng kontrol. Agad tumayo si Inigo. Sinong sakay? May 3 utility, 2 kitchen staff, saka si Crisette po, papunta sana sa event setup. Hindi na siya nagdalawang isip. Captain Reo, rescue gear. Mabilis niyang utusan. Mauro, i-ready ang auxiliary launch. Mirel, tawagan ng Coast Guard at munisipyo.
Serafina, narito ako, sagot ng dalaga. Namumutla ngunit alerto. Ilabas mo lahat ng medical team sa dock. Sa loob ng ilang minuto, ang lalaking minsang pinagtawanan dahil mukha lamang siyang mangingisda ay siya ngayong nangunguna sa rescue operation sa gitna ng papalakas na alon. Sumakay si Indigo sa auxiliary launch kasama sina Captain Nereo, Mauro at dalawa pang mangingisdang sina Jepoy Ubas at Mang Elmo na noon ay nasa bagong cold storage site ngunit agad na tumulong nang marinig ng nangyari. Habang papalapit sila sa palutang-lutang na service boat, kita ni Inigo ang mga staff na nagsisigawan, may isa nang dumidulas sa gilid at si Crisette na halos hindi makatayo sa takot. "Kapit lang," sigaw ni Inigo sa gitna ng hangin. "Huwag kayong tatalon sabay-sabay. Papunta na kami sa kaliwa." Sigaw ni Captain Nereo. Sa isang iglap ay tumalon si Inigo sa dumaos-dos na bahagi ng service boat upang ipirme ang pagkakahawak ng isang utility boy na si Tato Linsangan na halos mahulog na sa tubig. "Sir, hindi ko po kaya." Umiiyak nitong sabi. "Kaya mo," mariing sagot ni Inigo habang hinihila siya. "Tingnan mo ako, huwag mong bitawan tong rail." Si Mauro at Mang Elmo naman ay mabilis na tumulong sa dalawang kitchen staff. Si Jepoy ay nagpasok ng life rings habang si Captain Nereo ang nagmanyobra para hindi sila banggain ng alon. Sa gitna ng kaguluhan, si Crisette na dati isa sa pinakamapanghusga ay napaluhod na lamang sa takot. "Inigo!" sigaw niya. Wala na ang dating yabang sa tinig. "Tulungan mo ako!" Wala ni katiting na paghihinggit sa mukha ng binata habang nilalapitan siya. "Hawak ka rito," utos niya. Dahan-dahan. Sa loob ng ilang minuto pang tila ilang oras sa tindi ng kaba, isa-isa nilang nailipat ang mga sakay sa rescue launch. Nang tuluyang makaabot sila sa dock, nagsisigawan sa takot at ginhawa ang mga tao. Si Serafina ay agad lumapit sa mga nailigtas. Si Mirel naman ay may kausap ng responders at municipal officers. At sa mismong sandaling iyon, sa harap ng mga empleyado, bisita at staff ng resort, tuluyang gumuho ang imaheng pilit itinayo ni Luca at Basti laban kay Inigo. Dahil ang lalaking siniraan nila, iyon pa mismo ang nagligtas ng buhay ng mga taong bahagi ng sistemang umapi sa kanya. Ngulit hindi roon nagtatapos ang pagbagsak ng mga kontrabida. Habang inaasikaso ang aftermath ng rescue, dumating si Tobin Chua na may dalang tablet at halatang hindi na makapaghintay. "Sir Inigo," sabi niya, "nakuha ko na ang deleted access logs at partial CCTV reconstruction mula sa service corridor at maintenance bay." Tumingin si Attorney Isandro. "Anong meron?" Ipinakita ni Toby ng screen. Nandun ang timestamps, nandun ang entries, at nandun ang mga mukha. Si Basti sa maintenance corridor ng gabi bago ang biyahe, si Luca na pumasok sa restricted records room at si Crisette na unang inutusan sa messaging ngunit hindi alam ang buong sabwatan. Napaiyak si Crisette habang pinapakita ang ebidensya. "Hindi ko po alam na aabot sa ganito. Akala ko paninira lang sa media. Si Basti agyan utos. Pinangakuan niya akong iaakyat niya ako sa posisyon kapag sumunod ako." "Sinungaling. Tumahimik ka," putol ni Attorney Isandro. "May video at logs." Si Luca, na kararating lamang sa dock ng mga oras na iyon, ay tila nawalan ng dugo sa mukha nang makita ang mga municipal officers at legal team. "Anong kuguluhan to?" pilit niyang tanong. Malamig ang sagot ni Inigo. Ang tawag diyan, katotohanan. Sa harap ng lahat, nagsimulang lumabasan ng testimonya. Si Nimia Cordero ay nagsalita tungkol sa pinalusot na labor reports. Si Pabling ay nagpatunay sa mga irregular maintenance shortcuts. Si Captain Nereo ay naglahad ng sabotahe sa delivery vessel. At ang pinakamabigat sa lahat, si Celso Braganza ay tuluyang umamin sa matagal ng tinagong kasunduan laban sa pamilya Salcedo. Habang nangyayari iyon, dahan-dahang lumapit si Doña Almira. Ngayon, wala na sa mukha niya ang dating matigas na kapalaluan. Para siyang biglang tumanda sa loob lamang ng ilang araw. Huminto siya sa harap ni Natasio at Inigo na noon ay kararating sa dock matapos tawagin ni Serafina ang ama ng binata upang marinig ang buong katotohanan. "Tasio," nanginginig ang boses ng matanda. "Matagal na akong utang sa'yo." Tahimik si Tasio. Hindi siya galit sa mukha, nguit mabigat ang paghinga niya. "Hindi ko na itama noon. At sa pagdaan ng panahon, hinayaan kong mas lumala pa." Napatitig siya kay Inigo.
At ikaw pa ang nagligtas sa resort na ito kahit kami ang unang nagtulak sa palayo. Hindi sumabot agad si Inigo. Maya-maya, saka siya nagsalita. Mabagal, tiyak. Ang pagpapatawad, hindi ibig sabihin nakakalimutan ang nangyari. Napaluha si Serafina sa gilid habang nakikinig. Tama lang na managot ang dapat managot. At kung gusto niyong may matira pang dangal sa pangalan ninyo, magsimula kayo sa pag-amin, pagbabayad sa mga nasaktan, at pagtigil sa pagtatakip. Walang naglakas loob sumingit. Sa unang pagkakataon sa Isla Esmeralda Cove, hindi na ang may pinakamataas na apelyido ang may pinakamatinding tinig, kundi ang lalaking dati nilang ipinahiya dahil mukha lamang siyang mangingisda. Ngunit sa oras ng panganib, siya ang tumindig, siya ang sumagip at siya rin ang may lakas ng loob na harapin ang buong bulok na katotohanan ng sistemang matagal nang binubuhay sa mga mapangapi. At habang lumulubog ang araw sa baybayin ng San Esteban, malinaw na sa lahat na may mga bagay ng tuluyan ng nagbago. Ang dating mga lihim ay nakalantad na. Ang mga kontrabida ay nagsisimula ng bumagsak. Ngunit ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi pa dumarating dahil ang susunod na yugto ay hindi na lamang tungkol sa pagbubunyag ng kasalanan kundi sa kung paano muling bubuuin ang mga buhay na matagal na nilang winasak. Bago tayo tumuloy sa huling bahagi ng ating istorya, isang taos-pusong pagbati muna sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsama hanggang sa puntong ito. Kung narito pa rin kayo, ibig sabihin ay naging bahagi na rin kayo ng paglalakbay ni na Inigo, Serafina at ng buong baybayin ng San Esteban. Gaya ng lagi, i-comment ninyo naman kung taga saan kayo at anong oras na sa lugar ninyo habang binabasa o pinapakinggan ninyo ang wakas ng kwentong ito. Nakakatuwang isipin na sa napakaraming taong may kanya-kanyang pinagdaraanan, may mga pusong sabay-sabay pa ring umaasa na sa dulo ng lahat ng hirap, may posibilidad pa rin ng maayos na wakas. At iyon mismo ang haharapin natin ngayon, hindi na lamang pagbagsak ng mga nagmataas, kundi ang pagtatayo ng panibagong buhay mula sa mga guho ng lumang kasinungalingan. Pagkatapos ng magulong araw sa dock ng Isla Esmeralda Cove, tila buong bayan ng San Esteban ang sabay-sabay na huminga. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay natapos na ang laban. Sa mga sumunod na linggo, umikot ang pangalan ni Luca Santillan at Basti Llorente sa mga imbestigasyon, board meetings at reklamong legal na inahin ng iba't ibang panig. Hindi na nasalba ng yabang ni Luca ang kanyang pangalan at hindi na rin nakatulong ang pakikipag-areglo ni Basti sa ilang tauhan dahil malinaw na malinaw ang mga ebidensya. May CCTV logs, maintenance access records, falsified reports at mga testimonya mula kina Nimia Cordero, Pabling Ortega at iba pang empleyadong noon lang nagkalakas ng loob na magsalita. Sa mismong resort, nagkaroon ng emergency restructuring meeting na dinaluhan ng legal team, investors at kinatawan ng lokal na pamahalaan. Sa harap ng lahat, inihayag ni Doña Almira Vera na ibebenta niya ang malaking bahagi ng kanyang shares sa isang patas at transparent na kasunduan sa ilalim ng panibagong pamamahalang mas may pananagutan sa komunidad at kalikasan. Hindi madali para sa matanda ang umabot sa puntong iyon. Isang gabi, bago pirmahan ng kasunduan, nagpunta siya sa lumang bahay ng mga Salcedo sa tabing dagat. Hindi na siya dumating bilang mayabang na may-ari ng resort, kundi bilang isang babaeng bitbit ang matagal ng pagkukulang. Naabutan niya si Tasio sa labas, tahimik na nag-aayos ng lumang kahoy na bangkito. "Pwede ba ako maupo?" Mahinang tanong ni Doña Almira. Hindi agad sumagot si Tasio, ngunit matapos ng ilang segundo, tumanggo rin siya at itinuro ang isa pang bangko. Tahimik munang umihip ang hangin. Sa di kalayuan, maririnig ang banayad na hampas ng alon. "Ako ang dahilan kung bakit lumaki ang sugat sa pagitan ng mga pamilya natin. Nung una, inisip ko kaya kong kontrolin ang lahat. Pagkaraan, nahiya na akong aminin ng mali. Hanggang sa ang katahimikan ko ay naging kasalanan na rin." Nakatingin lang si Tasio sa unahan.
Hindi ko hinihingi ang agarang kapatawaran, pero gusto kong malaman mo na ang mga papel ay aayusin. Ang parte ninyo sa lupang inagaw noon ay kikilalanin at ang mga taong nasaktan sa pamamahala ng resort ay babayaran. Doon lang bahagyang humarap si Tasyo sa kanya. Almira, marahan ni Sabi, hindi pera ang pinakamahirap bayaran, kundi yung mga taong natutong mabuhay na parang wala silang halaga dahil iyon ang ipinadama sa kanila. Napayumuko ang matanda. Alam niyang tama iyon. Sa kabilang panig naman ng mga pangyayari, si Inigo ay hindi nagpakalunod sa pananahimik matapos manalo sa laban. Sa halip, lalo pa siyang naging abala. Ang una niyang siniguro ay ang kapakanan ng komunidad sa San Esteban. Kasama sina Mirel Sarmiento, Captain Nereo Valdez, Mauro Belen at ilang kinatawan ng lokal na pamahalaan, sinimulan niya ang pagpapagawa ng modernong cold storage at mas maayos na pantalan para sa maliliit na mangingisda. Hindi na kailangang ibagsak sa mababang presyo ni Namang Elmo, Jepoy Ubas at ng iba pang kasapi ng kooperatiba ang kanilang huli dahil may sapat na lugar na para sa tamang imbakan at direktang distribusyon. Nang pasinayaan ang bagong pasilidad, halos hindi makapaniwala si Nanay Viring habang hawak-hawak ang pormal na papeles ng kababaihang kooperatiba. "Anak," sabi niya kay Inigo habang nangingilid ang luha, "dati, naghihintay lang kami kung may bibili. Ngayon, may sarili na kaming sistema." Ngumiti si Inigo. "Matagal nang sa inyo yan dapat na Viring. Kailangan lang may magbukas ng pinto." Si Jepoy naman ay napakamot sa ulo habang pinagmamasdan ang maayos na loading area. "Pare, dati nagpapaulan lang tayo sa yelo at dasal. Ngayon parang tunay na negosyo na." "Negosyo naman talaga tayo noon pa," sagot ni Inigo. "Hindi lang tayo trinato ng tama." Si Mauro Belen, na nooy nakasuot na ng malinis na polo na may logo ng Marina Project, ay nakatayo sa gilid at nakangiti habang pinagmamasdan ang bagong buhay ng pantalan. Siya na ngayon ang head engineer ng Marina and Fisheries Innovation Center na itinatayo sa pulong ng Salcido Marine Holdings. Lumapit si Mauro kay Inigo at mahina itong bumulong. "Naalala mo nung sinasabi mo lang dati na gusto mong baguhin ang daloy ng kita rito?" Napangiti si Inigo. "Oo. Tignan mo ngayon," sabi ni Mauro. "Hindi mo lang binago ang daloy ng kita. Binad mo ang tingin ng mga tao sa sarili nila." Hindi sumagot agad si Inigo. Ngunit sa loob niya ay naramdaman niyang ang mga salitang iyon ang isa sa pinakamahalagang gantimpala sa lahat ng pinagdaanan niya. Samantala, si Yara Salcedo ay tuluyan ng makapasok sa Marine Science Enrichment Program na matagal niyang pinapangarap. Nang araw ng pag-alis niya para sa Maynila, halos ayaw siyang bitawan ni luwalhati sa terminal. "Anak, mag-iingat ka roon," paulit-ulit na bilin ng ina. "Tay, Inay, babalik din ako," natatawang sabi ni Yara kahit naiiyak na rin. "Hindi naman ako mawawala." Lumapit si Inigo sa kapatid at inabot ang isang bagong bag na puno ng gamit at mga libro. "Kuya," mahinang sabi ni Yara, "hindi ko talaga makakalimutan to." Hinawakan niya ang balikat nito. "May isang kondisyon lang ako." "Ano yun?" "Pag natupad mo na ang pangarap mo," sabi ni Inigo, "bumalik ka rito. Tulungan mong mas gumanda ang dagat na bumuhay sa atin." Napaluha si Yara at tumanggo. "Pangako." Sa Isla Esmeralda Cove naman, hindi winasak ni Inigo ang resort kahit kaya niyang gawin yon. Marami ang nag-akalang iyon ang mangyayari,
Marami ang umasang gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para gantihan ang lugar na minsang nagtaboy sa kanya. Ngulit pinili niya ang mas mahirap at mas marangal na landas, ang pag-aayos halip na simpleng paggiba. Sa ilalim ng bagong kasunduan, ginawang eco-luxury destination ng resort, ngunit hindi na eksklusibo sa yabang at porma lamang. May malinaw na community livelihood wing, coastal protection programs, scholarship funding at patas na labor policies. Ang mga empleyadong matagal nang naaapi ay niregular kung nararapat, binigyan ng tamang benepisyo, at isinailalim sa maayos na sistema ng trabaho. Si Naimia Cordero ang hinirang na bagong Human Resources Director dahil sa kanyang katapatan at tibay ng loob. Si Pabling Ortega naman ay binigyan ng mas malawak na kapangyarihan sa operations ng food services at local sourcing program, kung saan ang mga produkto mula sa komunidad ng San Esteban ay may tamang puwang at tamang presyo na sa resort. Isang hapon, habang iniinspeksyon ni Serafina ang bagong community learning hall sa loob ng resort grounds, dumating si Inigo dalang ilang blueprints para sa susunod na phase ng proyekto. "Pagod ka na," sabi niya habang pinagmamasdan ng dalaga. Bahagyang ngumiti si Serafina. "Ikaw yata ang mas dapat kong sabihan niyan." Magkaiba tayo, sagot ni Inigo. Sanay ako sa pagod. Hindi ibig sabihin nun dapat lagi mo nalang dalhin mag-isa. Napatingin si Inigo sa kanya. Sa mga buwan na lumipas, malaki ang ipinagbago ni Serafina. Hindi na ito ang babaeng tahimik na nasa gilid habang iba ang nagdidesisyon para sa kanya. Siya na ngayon ang namumuno sa mga community program, staff welfare review at cultural partnerships ng resort. Pinili niyang manatili hindi upang ipagtanggol ang lumang sistemang mali, kundi upang tumulong sa pagtatayo ng bago. "Alam mo," sabi ni Serafina habang magkatabi silang naglalakad, "noong una, akala ko kapag nawala ang marangyang mundong kinalakihan ko, mawawala rin kung sino ako." "At ngayon?" tanong ni Inigo. "Ngayon," sagot niya, "ngayon ko lang nakikilalang totoo ang sarili ko." Mabagal na huminto si Inigo sa tapat ng dagat. Nasa paligid nila ang ginintuang liwanag ng papalubog na araw. "Serafina," mahina niyang sabi, "maraming beses kong inisip kung dapat ba kitang hayaan sa mundong pinanggalingan mo at ako'y manatili sa akin. Pero sa bawat nangyari, pinili mong tumayo sa tama." Tumingin sa kanya ang dalaga, walang takot, walang pag-aalinlangan. "At pinili mo rin," sabi nito, "na hindi maging katulad ng mga taong nanakit sa'yo." Matagal silang nagtitigan. Hindi iyon biglaang kilig na walang pinaghugutan. Iyon ay damdaming unti-unting nahubog sa gitna ng hiya, pagsubok, pagkatuto at paggalang. "Ikaw ang isa sa pinakamabigat na dahilan kung bakit gusto kong ayusin ang lahat," pag-aamin ni Inigo. Bahagyang napaluha si Serafina. "At ikaw ang dahilan kung bakit natuto akong huwag nang matakot tumindig." Mula roon, hindi man naging madali, naging malinaw ang takbo ng kanilang samahan. Hindi na ito lihim na pagtingin lamang o tahimik na hanga. Isa na itong matatag na relasyon na dumaan sa katotohanan at nasubok ng realidad. Lumipas ang 1 taon. Masigla na ang San Esteban, mas maayos na ang pantalan, mas aktibo ang kooperatiba, mas kilala na ang mga produktong dagat ng bayan sa iba't ibang lalawigan. Nakatayo na rin ang Salcedo Vera Coastal Institute, isang sentrong nagsisilbing training hub para sa sustainable fishing, marine conservation at coastal entrepreneurship. Sa araw ng formal na pagbubukas nito, naroon ang buong komunidad. Nasa isang gilid sina Mang Elmo, Nanay Viring, Jepoy, Mauro, Nimya at Pabling. Naroon din sina Mirel, Captain Nereo, Attorney Sandro at maging si Celso Braganza na ngayoy mas payapa na ang mukha matapos magtapat ng katotohanan. Nasa harap sina Tasio at Lualhati, kapwa bihis ng simple ngunit halatang punong-puno ng pagmamalaki. At nang akala ng lahat ay karaniwang inauguration speech lamang ang magaganap, humawak si Inigo ng mikropono at tumingin kay Serafina. "Bago tayo magtapos sa araw na ito,
May isa pa akong gustong ipaalam sa mga taong naging bahagi ng pagbabagong ito. Napatingin ang lahat kay Serafina na halatang kinakabahan. Humakbang si Inigo palapit sa kanya at sa harap ng dagat, pamilya, kaibigan at komunidad na minsang nakasaksi sa kanyang paghamak at ngayon ay saksi naman sa kanyang dangal, marahan siyang lumuhod. Napaangang ang labi ni Serafina. Hindi ko man nabago agad ang mundo, pero binago mo ang paraan ng pagtingin ko sa pag-asa. Serafina Vera, sasamahan mo ba ako hindi lang sa pag-aayos ng baybayin, kundi sa buong buhay ko? Tuluyan nang napaluha si Serafina habang natatakpan ng bibig. Oo, nanginginig ngulit masayang nasagot niya. Oo, Inigo. Biglang umalingaw-ngaw ang palakpakan, tawanan at sigawan ng saya. Niyakap ni Luwalhati si Tasyo habang pinupunasan ng luha. Si Jepoy naman ay halos mapasigaw sa tuwa. Si Mauro naman ay napailing na lang pero halatang masaya. At sa gitna ng lahat ng iyon, dama ni Inigo na ang tagumpay na pinaghirapan niya ay hindi nasusukat sa yaman, resort, yacht o negosyo. Masusukat iyon sa mga buhay na naibangon, sa mga pangarap na natulungan niyang makalapit sa katutuparan, sa mga taong natutong muling tumayo ng tuwid, at sa pagmamahal na hindi niya hinanap para magpagaling ng sugat, kundi dumating bilang gantimpala matapos niyang piliing maging mabuti kahit may sapat siyang dahilan para maging mapait. Pagsapit ng gabi, dumaon muli sa pantalan ang La Estrella del Mar, ngunit hindi na iyon tulad noong unang pagdating nito bilang simbolo ng pagkabigla at pagbawi. Ngayon, isa na lamang itong paalaala ng mahabang paglalakbay mula sa binatang hindi papasok dahil mukha raw siyang mangingisda hanggang sa lalaking naging haligi ng pagbabago sa baybayin. Magkatabi sina Inigo at Serafina sa may dulo ng pantalan, nakatanaw sa dagat na minsang naging saksi sa hirap, hiya at laban. Alam mo, Mahinang sabi ni Serafina, kung hindi ka nila hinusgan noon, baka hindi rin nabuksan ang lahat. Gumiti si Inigo. Minsan talaga, may mga pintong kailangang isara sa'yo para maituro ka sa mas tamang daan. Sumandalang dalaga sa balikat niya. Sa likod nila, ang San Esteban ay hindi na lamang baryong kilala sa pangingisda at kahirapan. Isa na itong bayang may dangal, pagkakataon at bagong mukha ng pag-asa. At sa harap nila, ang dagat ay nanatiling malawak, payapa at puno ng pangako. Doon nagtapos ang kwento ni Inigo Salcedo, hindi sa paghihiganti, kundi sa mas makapangyarihang wakas, ang pagpili na gawing makatarungan ang mundong minsang umapi sa kanya, ang pag-angat sa mga taong kasabay niyang lumubog noon, at ang pagbuo ng buhay na hindi na kailangang patunayan sa mapanghusgang mata ng iba. Sapagkat sa huli, hindi siya naging dakila dahil may private yacht siya. Naging dakila siya dahil kahit kaya niyang manakit pabalik, pinili niyang magtayo, mag-angat, magmahal at mag-iwan ng mundong mas mabuti kaysa sa mundong nadatnan niya.